Nang bata pa ako, tahimik at masunurin akong bata. Nagsisimba ako tuwing linggo at laging nagdadasal na magbalikan sana ang nanay at tatay ko. Pero kahit anong dasal ko, palaging nagtatalo ang mga magulang ko hanggang sa tuluyang naghiwalay sila. Ako ang naiwan kay nanay at habang lumalaki, unti-unti akong natutong maging matigas. Nawala ang dating batang mapanalangin, napalitan ng galit at tampo. Nasa high school ako noon nang maisipan ng mga barkada ko na subukan ang E-Spirit of the Glass. Sabi nila, nakakatuwa daw kasi may multo na sumasagot sa mga tanong mo. Nasa likod bahay kami ng luma naming bahay, isang lugar na hindi na masyadong pinupuntahan ng mga tao. May malaking puno ng balete sa likod, at madilim na doon pagsapit ng alas 6 ng gabi. Ako pa ang nagsabi sa kanila na subukan namin doon, gusto kong malaman kung totoo ba talaga ang mga usap-usapan tungkol sa espiritu. Kumuha kami ng isang bilog na salamin at nagdrawing ng mga letra sa isang papel. Inilagay namin ang salamin sa gitna ng mesa, at pinatong namin ang mga daliri namin dito. Pagkatapos naming magdasal, nagsimula na kami. Nagtanong ang isa kong kaibigan, may naririto bang espiritu? Sa una, tahimik lang. Tapos biglang gumalaw ang baso, dumudulas sa ibabaw ng salamin. Gumalaw ang baso papunta sa letrang K-O, tapos T-O ulit hanggang nabuo ang salitang I. Nagtawanan pa kami, iniisip na nagbibiruan lang kami sa isa't isa. Pero nung ako na ang magtanong, may kakaiba akong naramdaman, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Tinignan ko ang mga kaibigan ko. Seryoso silang lahat, nakatutok ang mga mata sa gumagalaw na baso. Biro lang ba ito? O may kakaiba na talagang nangyayari? Bumuntong hininga ako at nagtanong, anong pangalan mo? Dahan-dahang umusog ang baso. Nabuo ang pangalan, Lois. Napatingin ako sa mga kaibigan ko. Hindi ito biro, ha, sabi ko, pero nakita kong natatakot na rin sila. Muli akong nagtanong, bakit ka nandito? Biglang lumamig ang paligid. Nagsimulang manginig ang kamay ko, pero hindi ko binawi ang daliri ko sa baso. Dahan-dahang umusog ito, bumuo ng sagot, na itrap ako. Nagsimula nang manginginig ang mga boses ng mga kaibigan ko. Tama na, itigil na natin ito, sabi ng isa sa kanila, pero ako, hindi pa rin tumitigil. May bumubulong sa utak ko na ituloy lang. Kaya tinanong ko ulit, paano ka natrap dito? Ang sagot niya, nagdasal hindi dapat. Biglang bumagsak ang lahat ng ilaw sa paligid. Napakadilim at wala kaming makita kahit na ang mesa sa harap namin. Ramdam ko ang bigat ng malamig na hangin na parang pumapalibot sa akin. Nagsimula nang magtakbuhan ang mga kaibigan ko, iniwan ako sa madilim na likod bahay. Nakakapit pa rin ako sa baso, parang hindi ko magawang bitawan. Bakit mo ako pinili, bulong ko, pero parang sumasagot ang hangin. At doon ko naramdaman ang malamig na kamay na dumikit sa likod ko. Parang may boses na bumubulong sa tenga ko, hindi ka nila gusto mag-isa ka na lang. Mula noon, nagbago na ang lahat. Nakikita ko si Lois kahit saan, sa bintana ng kwarto ko, sa likod ng pinto, sa bawat madilim na sulok ng bahay namin. Pumapasok siya sa mga panaginip ko, at parati niyang binubulong, ako lang ang kasama mo. Ang mga kaibigan ko, hindi na muling bumalik sa bahay namin. Nakakarinig daw sila ng boses ko na tinatawag sila, kahit hindi naman ako lumalabas ng bahay. Kahit si nanay, tila nararamdaman na rin ang kakaibang presensya sa bahay namin. Sinasabi niya sa akin na magdasal ulit ako, pero parang nawala na ang kakayahan ko na magdasal. Minsan, naririnig kong may boses na umiiyak sa banyo, at kapag binuksan ko ang pinto, nandun si Lois, walang mukha, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Lagi niyang binubulong ang pangalan ko, at hindi ko na alam kung sino pa ang nandito sa katawan ko. Nagsimula akong mag-isip na baka kaya ako iniwan ng mga kaibigan ko at ng mga magulang ko ay dahil may mali sa akin. At kung totoo man yon, si Lois lang ang natitira, siya na hindi ako iniiwan, kahit gaano pa kadilim ang lahat. Minsan, naisip kong itapon ang salamin na ginamit namin noon. Pero bago ko pa man magawa, nakita ko ang sarili kong nakatayo sa harap nito, hawak-hawak ang baso. At sa mismong salamin, nakikita ko ang mukha ni Lois, nakangiti, pero walang mata, puro dilim. At habang nakatitig ako sa kanyang walang matang mukha, naramdaman ko ang malamig niyang kamay na humahawak sa akin, at sinabi niya, ako na ang panalangin mo ngayon.